Kumusta kayo at welcome sa ating pagtatalakay. Ngayon, sisilipin natin ang isa sa mga pinakakomplikado at pinag-uusapang kabanata sa Biblia, ang Pahayag 12. Pag-aaralan natin ang isang partikular na interpretasyon kung paano daw nabubuo ang timeline ng mga huling araw. Tara, simulan na natin. Alam nyo, ang Revelation 12 para yang isang malaking cosmic puzzle. At ayon sa source material na ating sinusuri, ang pinakaunang hakbang para masolve ito ay ang tamang pagkilala sa tatlong pangunahing tauhan. Ang babae, ang dragon, at syempre, ang batang lalaki. Sila raw ang susi sa lahat. So, para masundan natin ng maayos, ito yung magiging guide natin. Uumpisahan natin sa hiwaga mismo ng kabanata, tapos isa-isahin nating kilalanin ang mga karakter, pati na yung 144,000. At kapag kumpleto na, bubuiin na natin yung timeline. At sa dulo, titingnan natin bakit nga ba importante ang lahat ng to. Okay, let's dive in. Okay, pasukin na natin ang unang bahagi. Dito inilalatag yung esena. Isang napakalaking pangitain sa langit na parang nagiging entablado para sa isang matinding sagupaan. So, heto yung pinaka-core ng lahat. Simple lang daw. Dapat, tama ang pagkilala natin sa tatlong symbolic figures na to. Dahil sabi sa source natin, isang pagkakamali lang sa pag-identify sa kanila, sapat na para gumuho yung buong timeline na itatayo natin. Ganun siya ka-critical. Ngayon, umpisahan na nating i-decode yung unang misteryo. Sino o ano nga ba itong babae na to? Ayon sa interpretasyong tinitingnan natin. Sinasabing merong siyang dalawang pagkakakilanlan. So, ang definition daw sa kanya ay siya yung kumakatawan sa mga taong kabilang sa tipan ng Diyos. Pero, heto yung catch. Hindi raw static o permanente yung identity niya. Nagbabago, nag-i-evolve, depende sa kung anong punto na ng kasaysayan. At dito, klarong-klaro yung dalawang phases ng identity niya. Bago pa man isilang yung bata, ang sinisimbolo niya ay ang lahi ng Israel, yung unang pinagbigyan ng salita ng Diyos. Pero pagkatapos ng pagsilang, nag-transform siya. Ngayon, siya na ang kumakatawan sa iglesia, yung tinatawag na True Israel, na isinilang dahil sa gawa ng batang lalaki. Okay, so paano to kumokonekta sa susunod na character? Dito na tayo papasok sa sinasabi nilang pinaka-critical, ang pinakamahalagang pyesa sa buong puzzle. Ito raw ang magdidikta sa lahat. At dito mismo nagkakahati-hati ang mga interpretasyon. Itong tanong na to ang pinakabuod ng argumento ng ating pinag-aaralan. Sino ba talaga ang batang lalaki o yung man-child? Si Jesus ba? O yung mga banal, yung mga mananampalataya? So, tingnan nyo tong comparison na to. Para sa may akda ng interpretasyong na to, walang duda, yung man-child, si Jesucristo yan. At yung pag-akyat niya, yun yung ascension niya, yung nangyari na sa kasaysayan pagkatapos niyang mabuhay muli. Giit niya, hindi ito yung first resurrection ng simbahan na sa hinaharap pa mangyayari. At dito talaga nakataya yung buong argumento. Sabi niya, pag nagkamali ka sa pag-identify sa man-child, doon na magsisimula yung domino effect ng lahat ng maling pag-intindi sa timeline ng mga huling araw. Ganun ka-critical yon para sa kanya. So bukod sa babae at sa batang lalaki, may isa pang napaka-importanting grupo na kailangan nating kilalanin. At sila ang tinatawag na 144,000, ang mga tinatakang tagapagtanggol. At ayon sa pananaw na ito yung 144,000, hindi lang yan basta symbolic number. Hindi. Sinasabi nilang literal daw yan, na bilang-bilang ng mga individual na may sobrang espesyal na gagawin sa mga huling araw. So, anong trabaho nila? Well, sila yung magiging parang special forces, mga protektor. Sila yung tinatawag na first fruits na tinatakan mismo ng Diyos para ano? Para bantayan at protektahan yung iglesia habang nangyayari yung Great Tribulation dito sa lupa. Okay, so ngayon kumpleto na yung cast of characters natin, di ba? Andito na yung babae, yung batang lalaki, at yung 144,000. It's time to assemble the puzzle. Buuin na natin ang timeline, ang propetikong kalendaryo. Okay, let's break this down. Yung huling 7 taon, hatiro yan sa dalawa. Yung unang 3.5 taon, yan yung Great Tribulation. Sa panahong to, yung iglesia, nandito pa sa lupa, nakakaranas ng persecution. Tapos, sa kalagitnaan mismo, doon mangyayari yung first resurrection. Aalisin na sa mundo yung mga mananampalataya, at heto yung crucial part. Yung pangalawang 3.5 taon, doon palang ibubuhos yung 7 salot, yung puot na mismo ng Diyos.
So linawin natin ha, ayon sa view na to, magkaiba yung tribulation na dinaranas ng simbahan sa wrath of God na para sa mga maiiwan. So okay, nabuo na natin yung timeline. Ang tanong ngayon, bakit ba ito mahalaga? So what? Anong epekto nito kung sakaling mali pala yung pagkakaintindi natin sa sequence na to? Well, heto na nga yung sinasabi nilang chain of misinterpretation o yung domino effect. Tingnan nyo, yung isang mali sa umpisa, yung akalain mong yung man-child ay yung mga saints, magiging dahilan yan para pagpalitin mo yung ascension ni Jesus at yung first resurrection. At ang resulta, maling-mali yung pagkakalagay mo sa tribulation. Bigla, ang iisipin mo, aalisin muna yung mga saints bago yung tribulation, which is a complete opposite ng sinasabi ng interpretasyong ito. So para i-summarize, ito yung mga key takeaways mula sa pananaw na to. Number 1, dadaan ang iglesia sa Great Tribulation dito sa luta. Number 2, habang nangyayari yon, poprotektahan sila ng 144,000. At number 3, at ito yung pinaka-importante, aalisin ang iglesia sa pamamagitan ng first resurrection bago pa man ibuhos yung 7 salot. So ang conclusion, ang mga banal ay maliligtas sa mismong puot ng Diyos pero hindi sa pag-uusig ng mundo. At para tapusin ang ating pagtatalakay, iwan ko kayo ng isang tanong. Kung totoo ngang magkaiba yung tribulation na para sa iglesia at yung mga plagues na para sa mga maiiwan, di ba't malaki ang magiging epekto niyan sa pananaw natin sa end times? Paano yan babago sa paghahanda? Sa perspective ng isang tao, yan ang isang magandang pagnilay-nilayan. Maraming salamat sa pagsama nyo.